Hey mga brods, balibalita na ito pong si Eric Camson ay kursunada rin pala ito ng SMB. Yes mga brods, knowing na ito pong si Mo Tautua, ayun nga sabi nila parang nai-injury prone na rin at yun nga kailangan daw ng backup. So ito pong 6'4 or 6'5 power forward ng Terra Firma Jeep mga brods, ayun nga gustong pasukin ito ng SMB. Papapasukin sa lineup dahil ito ay free agent mga brods. Libre lang dahil pwede na nila itong kunin agad-agad kahit walang trade mga kabrods. Ganyan kaganda kapag free agent ka, hindi na kailangan magbawas pa ng players sa iyong kupunan. So dito kay Eric Camson mga brods, medyo mababa lang din kasi yung mga stats at yung mga binigay neto last season mga kabrods. Hindi ko na rin sasabihin dahil medyo maliit lang din talaga. Pero ito ay mga brods, physical din kung maglaro din kasi. At yun nga kahit maliit nga ang binibigay na stats ni Eric Camson sa Terra Firma, ganoon din kasi kaliit yung minuto na binibigay sa kanya sa Jeep mga kabrods. Kaya nga itong si Camson ay hindi na nakakapaglaro ng maayos. While dito sa SMB alam natin super studded ang lineup nito, pero alam din naman natin na medyo nababangko rin yung mga ibang stars dito. Pero kay Camson, alam ko mga brods na pwede ito maging kapalitan ni Tautua. At mas maganda nga dahil mas babad yung mga players na big man ng SMB kaysa sa mga gwardiya nito mga kabrods. At yun nga, makakapaglaro ng maayos dito si Camson mga kabrods ha. And yun nga, alam natin kakakuha lang ng SMB kay Jordan Adams sa bagong import nila. At yun nga, yung laro nun, shooting forward at point guard mga brods, hindi naman pang ilalim yun. Kaya kukuha ito po ang SMB ng yun nga maging import stopper man lang sa mga ibang imports ng ibang kupunan mga kabrods, which is itong si Camson. Malapad-lapad dito mga brods ha. Hindi rin mo rin ito matitibag agad-agad dahil sa katawan niyan mga kabrods talagang mahihirapan ka. Maski nga import sa kanya sa kada import conference, talagang hirap din dito kay Camson mga brods. Sa lapad ba naman ito ay talagang mahihirapan kang usugin. Ito sa depensa, sa opensa naman mga kabrods, syempre may footwork din naman ito kahit papano sa ilalim. Kaya na itong makipag-post up sa ilalim mga brods, maski mas malaki pa sa kanya. At pagdating din naman sa shooting mga kabrods, yaka rin yan ni Eric Camson. Kayang-kayang pumukol ng tres ito mga brods kahit ito ay medyo masikip ang bantay mga kabrods. So medyo stretch big na ito pong si Camson mga brods. Kaya maganda ito sa SMB kahit undersized man siya dahil bali-balita nga rin na ito pong si Vic Manuel ang isa sa mga gusto nilang pakawalan mga kabrods sa SMB at ipapasok nila si Camson, which is kasing height din ni Vic Manuel na 6'4 mga kabrods ha. At yun nga sa SMB kasi medyo nawawala rin yung depensa nito. Yes, nandun na kasing opensa nila. Maganda ng opensa talaga ng SMB pero yung depensa minsan yun nga hindi nila na-focus yun kaya natatalo ang SMB. Kaya 'di ba last season nanalong Meralco Bolts. Bakit? Dahil laging open sa ilalim. Ito pong SMB kaya hindi na nila napipigilan si Newsome mga kabrods. Kaya itong sa SMB kailangan din nila ng pangdepensa lalo na't malapad like Eric Camson mga bros. Pero nasa sa kanila pa rin yan at aaralin pa nila ito kung papasok sa sistema ito pong si Camson sa kanila or magi-stay na lang sila kay Vic Manuel. So alam natin mga brods, malakas din naman si Camson. Kaso nga lang syempre iba rin yung gustong gawin sa lineup ng Terra Firma Jeep. Daming na-trade, diba? Si Holt and si Go nawala na rin dyan. Kaya mga brods, malaking adjustment ito sa Jeep. Tapos nagbawas pa sila ng players. Kaya ikaw mga brods, sa Camson to SMB, bagay ba ito? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Nabalitaan nyo na ba? Ito pong si Dave Ildefonso. Wala pa nga daw balita mga brods na magsasign ito sa Northport Battampier, ang kanilang pang-5 pick sa first round ng ating rookie draft 2024 mga brods. Nakakagulat lang dahil nasa 5th pick itong si Ildefonso pero wala pa rin siyang maayos na magandang negotiation na kontrata at official na contract sa Northport Battampier. Pero ayon din sa reports natin, maximum 2 years contract deal ang inoffer ng Northport sa kanya mga kabrods. Alam din naman natin 6'4 shooting guard or small forward ang laruan ni Ildefonso. Maski nga sa Suwon KT Sonic Boom ang laruan niya parang gwardiya dun mga kabrods. Pero yun, laki neto na gwardiya
Tapos isa pa doon ay may shooting pa mga brods. Ito ay isa sa mga sharpshooter ng Sonic Boom dyan sa Korea mga brods. Kaso nga lang, yun, hindi na siya nabigyan ng kontrata kaya biglang balik dito sa PBA. Pero dito, mga problema tayo ngayon dahil dito sa Northport Batampier, hindi pa nga pumipirma si Dave Ildefonso. So mga brods, isa rin sa mga binabalita rin at mga reports, knowing na nasa Northport Batampier ito pong si Dave Ildefonso mga brods, isa rin siguro sa mga dahilan dahil nabubulungan ito ng kabila, which is yung kanilang parang kapatid-kapatid nila dyan mga kabrods, like Barangay Ginebra San Miguel na hindi rin naman nila sister team company mga kabrods, pero dito ang pitasan ng Ginebra. Kaya mga kabrods, bali-balita at nabubulungan nga daw na itong si Ildefonso ay parang gumugusto sa Ginebra at itong Ginebra ay parang gusto ring gawin ng gawan ng trade etong si Ildefonso sa Batampier, knowing ng Batampier sunod-sunuran na lang sa Barangay Ginebra San Miguel. Halos lahat ng players na natapon sa Ginebra napunta ng Batampier, kaya itong si Dave Ildefonso ay gustong sunurin ng Barangay Jeans. Dahil dito sa Ginebra mga brods, alam ko ang lakas na ng lineup ng Ginebra. Nakuha na si Holt, si Go, nandyan na mga kabrods. Babalik na si Brownlee, nagiging healthy si Scotty. Nakuha pa si RJ Abarrientos mga brods at may mga iba pang silang bagong player dyan na malalakas. At yun nga, hindi pa rin sila makokontento doon mga brods dahil si Ildefonso nga ay kursonada pa nila. Gusto pa nila itong i-add sa kanilang lineup mga brods dahil balita nga natin na itong si Jamie Malonzo, ang 6'7" forward ng Barangay Ginebra San Miguel ay hindi nga makakapaglaro this season mga brods. Ngayong Governors Cup ang 6'6" or 6'7" forward nila, kaya gusto nilang kunin si Dave dahil itong si Dave nga mga brods ay malakas din sa outside shooting, which is yun ay makakadagdag sa scoring ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, medyo mahirap dahil syempre kakalagay lang ng Northport dyan, kakakuha lang nila sa draft, pero bigla na namang gustong kukunin na naman ng Ginebra. Pero syempre mga brods, business is business yan. Kung gustong kunin ng Ginebra, dapat meron silang ibigay na magandang player sa Northport Batampier. Kaya komento mo yan mga brods kung sinong dapat ibigay ng Ginebra na dapat kapatas sa value ni Dave Ildefonso mga kabrods. Alam ko malaking matutulong ni Dave, lalong-lalo na yung outside shooting nga na nasabi natin. Pwede itong maging shooting guard ni Coach Tim Cone. Pati sa ilalim, pwede rin din itong makatulong pagdating sa depensa. Bilang isang shooting guard, alam ko average height ng shooting guard dito sa PBA parang 6'2" or 6'3". At yun nga, mas malaki siya dyan at yun nga, mas ma-depensahan yan ni Dave Ildefonso. Yes, maraming matutulong si Dave, lalong-lalo na may experience na ito sa KBL. Yung confidence level na ito mga brods, iba na. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra San Miguel, lalong-lalo na sa Northport Batampier, ay sa tingin nyo ba, nabubulang na ba si Dave Ildefonso ng Ginebra? Or nade-delay lang sa pagpirma ito pong si Ildefonso? Kaya komento mo lang po yung mga dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is our updated highlights. Yun lang, I'm out.